Rodrigo Roa Duterte. Bakit sa Setyembre 2025 pa ang muling balik ni Duterte sa trial sa ICC? Ano ba ang dahilan? Ang muling pagbalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ICC para sa trial ay nakatakda sa Setyembre 2025 dahil sa mga sumusunod na posibleng dahilan. 1. Legal procedures at paghahanda. Ang ICC ay sumusunod sa masusing proseso sa pagsasampa ng kaso, kabilang ang pagsusuri ng ebidensya, pag-imbestiga at pagbibigay ng pagkakataon sa mga akusado na maghanda. Maaaring kailanganin ng oras para sa pag-archive at pagsusuri ng lahat ng dokumento. Second, cooperation ng Philippine government. Bagamat hindi direktang sumasali ang Pilipinas sa ICC, simula noong 2019, maaaring may mga usapang nagaganap sa likod ng mga eksena o hinihintay ang resulta ng mga lokal na legal na proseso. 3 dockets at schedule ng ICC. Ang ICC ay may maraming pending cases, kaya maaaring isinasaayos pa nila ang calendar ng hearings para sa lahat ng nasasakdal. 4 na negosasyon o diplomatic factors. Maaaring may mga diplomatic discussions o request mula sa Philippine government para sa extension o pag-aaral pa ng kaso. 5. Personal na availability ni Duterte. Maaaring isinasaalang-alang din ang availability ng dating Pangulo o kanyang legal team para sa trial. Sa ngayon, hindi pa pinalang lahat ng detalye, pero ang Setyembre 2025 ay maaaring resulta ng mga nabanggit na proseso. Patuloy na susubaybay ang publiko sa mga updates mula sa ICC at sa mga kinauukulan. Sino-sino ba ang mga judges ng ICC na didiig sa case ni Duterte? Ang mga judges ng International Criminal Court, ICC, na maaaring humawak sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi pa pinal at depende sa pretrial chamber o trial chamber na itatalaga ng ICC. Gayunpaman, narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga hukom at proseso. 1. Current ICC judges, 2024-2025. Ang ICC ay may 18 hukom na nahahati sa mga divisions, pretrial, trial at appeals. Ang mga judges ay pinipili ng Assembly of States Parties para sa siyam na taong termino. Ilan sa mga kasalukuyang judges na maaaring maging bahagi ng Duterte case ay kinabibilangan ng Judge Tomoko Akane, Japan, President of the ICC, Judge Rosario Salvatore Aitala, Italy, Judge Rainy Alapini Gansu, Benin, Judge Joanna Corner, United Kingdom, Judge Socorro Flores Liera, Mexico, Judge Gocha Lord Kipanidze, Georgia. Ang aktual na trial chamber ay itatalaga kapag na-approve na ang investigation at may sapat na ebidensya para magsampa ng formal charges. 2, sino ang maaaring mag-decide sa kaso? Pre-trial chamber partner na dating humawak ng preliminary investigation ay maaaring mag-reassign ng kaso sa isang trial chamber kung magkaroon ng warrant o confirmation of charges. Ang mga judges ay pipiliin batay sa kanilang expertise sa war crimes, crimes against humanity, at extrajudicial killings. Walang Filipino judge sa ICC ngayon, kaya walang direktang conflict of interest. 3rd timeline at next steps. Ang ICC ay nag-iimbestiga pa rin sa drug war killings 2011 to 2019. Kung mag-file ng formal charges, ang ICC prosecutor, Karim Khan, ay magsasampa sa isang pre-trial chamber at pagkatapos ay itatalaga ang trial chamber. Ang Setyembre 2025 ay maaaring ang tentative schedule para sa confirmation of charges hearing o actual trial. 4, pwedeng magbago ang judges? Oo, dahil ang ICC judges ay nagro-rotate sa iba't ibang chambers. Ang final panel ay malalaman kapag may official trial na. Kung may update ang ICC,
posibleng maglabas sila ng opisyal na anunsyo sa mga hukom na maghahatol. Sa ngayon, wala pang final list. Sa ngayon, sino-sino ang umupong judges kay Duterte para pre-trial niya? Sa kasalukuyan, walang opisyal na itinalagang judges para sa pre-trial phase ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC. Gayunpaman, ang ICC ay may pre-trial chamber powers na dating nag-handle ng preliminary examination at investigation sa drug war killings sa Pilipinas. Mga posibleng judges na maaaring mag-handle ng pre-trial 2024 hanggang 2025. Ang ICC judges ay nagro-rotate, ngunit ang pre-trial chamber PERV ay kasalukuyang binubuo ng 3 hukom. 1. Judge Julia Antoanela Motoc, Romania. Presiding Judge 2. Judge Reni Alapini Gansu, Benin. 3. Judge Nicolas Guiou, France. Kung sakaling magkaroon ng confirmation of charges hearing, kung saan desisyon nila kung may sapat na ebidensya para ituloy ang trial, sila ang magde-deliberate. Ano ang gagawin ng pre-trial chamber? Susuriin ang ebidensya mula sa ICC prosecutor, Karim Khan. Magde-decide kung may reasonable basis para mag-proceed sa trial. Pwedeng mag-issue ng warrant of arrest o summons kung kinakailangan. Pwede bang magbago ang judges? Oo, dahil ang ICC judges ay pwedeng i-reassign sa ibang chambers. Kapag nag-advance sa trial stage, ibang set ng judges, trial chamber, ang hahawak. Mananatiling inosente si former President Rodrigo Roa Duterte hanggat hindi napapatunayan ang kanyang mga naging kasalanan sa batas at sa mga biktima ng extrajudicial killings. Kung naibigan po ninyo ang video na ito, maaari pong mag-subscribe at mag-like para sa ikaunlad ng channel na ito. Salamat po mga ka-survival.